Mga ka-viewers, ang gagawin naman natin ngayon ay yung manggas ng Pilipiniana o yung sasaya. Meron ako ditong Manila paper na kapiraso. Ang sukat po nito ay 17 inches at ang lapad naman po ay 19 and a half. Ngayon, hatiin lang po natin ito ng ganito sa gitna. Fold lang po natin, tapos fold uli natin ng pa 1/4 o yung ika-4 na bahagi. At pagkatapos ay sundan po natin ng ruler at ng ballpen na po para mas makita po ninyo. Ngayon, ang armhole po natin o yung pinaka bilog ng kilikili po natin ay 20 inches. Yung pinaka armhole natin ay 20 inches. Tapos po, ang haba po ng ating sleeve ay yung sleeve length po natin ay 10 and 3/4. At ang sleeve width naman po natin ay 8 and a half. Ngayon, yung 20 inches na armhole ay gagawin po natin ito na tagpa 5 inches paikot. Bali, susukat lang po tayo rito ng 3 and 1/8 paiikot. Ito po yung 3 and 1/8 natin. Paiikutin lang po natin ito. Itatapat lang po natin tong 1/8 ng 3 inches dito, yung 3 and 1/8, ganyan po sa pinaka-center. At pagkatapos po ay paiikutin lang po natin ng paganito yan para po makuha natin po yung bilog. Ito pong aming paggawa ng Filipiniana dress o yung Filipiniana sleeve ay sa sarili lang po namin ito na paggawa o yung hindi po ito ginagawa ng mga professionals. At para sa amin lang po ito na binabahagi po namin sa inyo. Tuloy-tuloy lang po ito hanggang sa maibilog na po natin hanggang dito sa ibaba. Para po mas makita ninyo ay doblehin ko po ang pagkakasulat po natin o yung pagkakamark natin para dito sa ating armhole o yung sa ating sukat ng kilikili. Para po mas makita po ninyo. Kung susukatin po ninyo itong ating ginawa, ito po ay kung susukatin po ito ng pabilog, ito po, ayan, eksakto po yan na 5 inches. 5 inches din po dito hanggang dito, kaya 20 inches po ito lahat. Ngayon naman po, ang gagawin natin yung 2 inches sa ibabaw ng sleeve natin. Tapos ang length po nito ay 10 and 3/4. Kaya dito na rin po natin isusulat yung 10 and 3/4. Tapos ang width naman po natin ay 8 and a half. Gitna lang po natin yung 4 and 1/4 dito para makuha po natin yung 8 and a half. Yan, 8 and a half po yan. Ngayon, dadagdagan po natin to dahil para mas maganda po yung ating sleeve, magiging
lalagyan po natin, ito po nagiging 1 inch. Gagawin po natin ng 1 1/2 po ito. Itong gilid. Tapos ito rin po ay 1 1/2. Ito po yung pinaka-side ng ating gilid. Pagkatapos po, ay itutupi natin ito. Ganito po yan. Sa sukat natin. Dito rin sa kabila. Ganun din po dito, yung sa ibabaw. Dito po sa mark natin ha. Ito po yung mark natin. Bali magiging ganito po ang kinalabasan niyan. Ngayon, gumamit muna tayo ng pencil at paikutin muna natin to ng pabilog. Sumukat tayo rito ng 2 inches. Mula sa ating kilikili, paikot din po. Hanggang dito po sa pinaka straight nitong ating sleeve dito. Ito po yan yung pinaka straight niya. Ganun din po dito. Pinaka straight ng ating sleeve. Susukat lang din po tayo ng 2 inches. Ito pong laki nito ay kung gusto nyo po ng 3 inches o 2 1/2 ay nasa inyo po yun. Ang gusto lang po namin ay hindi masyadong mataas yung pinaka-sleeve niya. Yan. At saka po natin to bibilugin. Ang sleeve width naman po natin ay 8 1/2. Kaya gagawin po natin dito na 4 1/4. Ito po. Dito rin sa kabila. Bali, ito po yan. Ngayon, siguraduhin muna natin na nasa eskwala o nasa tamang sukat. Sukatin muna natin yung pinaka-center dito. Ito po, bali 5 5/8 po ito. 5 5/8. Tapos dito po ay 5 5/8. Ito po. Saka tayo gumuhit ng straight line. At saka po natin to i-connect. Bali ito po ang magiging luwag ng ating sleeve. Ganito po ang magiging laki ng ating sleeve na Pilipiniana. Ngayon, magdadagdag tayo dito ng pantupi natin para sa pleats. Diyan po. Dahil maglalagay na tayo ng allowance, kaya gagawin na natin 2 3/8. Ito po ay 2 inches. Gagawin na natin ito na 2 3/8. Paikot naman po. Ganito lang din po ang gagawin natin. Paikutin lang natin. Two inches po ito. At dinagdagan lang natin ng 3/8 ito para po sa ating allowance sa pagtahi. Ganun din po dito, 2 3/8 din.
Saka po natin to i-connect. Ngayon, pagkatapos po natin maibilog, dito naman tayo sa pinaka ilalim ng ating kilikili. Dahil ito po ay hindi pantay, medyo paliit po yung ating manggas mula dito. Ang gagawin lang po natin ay itupi lang po natin ito ng pagganito. Tapos yung kabila rin, ay itupi rin po natin. Bali ganyan po magiging itsura. Tapos, kumuha lang tayo ng papel para hindi masulatan yung ating puting tapete. Ipatong lang natin dito. At ibakat lang po natin. Yan, dito lang po ang gagawin natin. Bakat lang natin yung center. Tapos ito pong laylayan para straight. Yan. Tapos po itong bilog po nito ng ating kilikili o yung ating armhole para po malipat dun sa kabila o dun sa likod. Tapos yung kalahati rin po ay ipakat din natin. Yan, pareho na po may sulat. Bali, ayan po magiging itsura niya. Ngayon, lalagyan na lang po natin to ng allowance. Ito po ay lalagyan din natin ng 3/8. Paikot. I-connect po natin. Ito pong 2 and 3/8 na allowance ay i-straighten na po natin to na paganito. Yan. Dahil pa straight po ito, kaya ito po ay baliwala na to. Gayon din po dito. Lalagyan din natin siya ng allowance na 3/8. Connect din po natin. Pagkatapos, ay straight lang din po dito dahil straight naman po siya. Tapos, saka po natin gugupitin. Ito, lagyan na rin natin to ng 3/8 na allowance. Bilog lang natin ng konti ito para maging maganda ang pagkakabilog mamaya. Tapos, ito pong mga nasa labas na to, ito po yung ating gugupitin. Ito po, to. Yan, gugupitin ko muna, tapos saka natin ipi-plates po.
Ganito na po ang itsura kapag nagupit na natin itong ating pattern ng sleeve na Pilipiniana. Ngayon, para po mas madali, ang technique po namin ay tinutupi namin itong ating pattern. Kung gaano kalaki yung ating sleeve. Ito pong ginagawa namin ay sarili lang po namin itong diskarte. Hindi po to ginagawa ng mga professional na pattern maker. Tulad po ng mga nakaraan namin mga video, yung mga dati namin video na na-upload, ay mga sariling diskarte lang po namin ito para sa mabilis na paggawa po namin o pagtahi. Ayan po, natupi na natin ang pabilog yung porsi ng ating sleeve na gusto natin laki na ating Pilipiniana. Ngayon, saka natin po ito umpisahan na tupiin. Ganito lang po, mula po dito sa pinakagitna, kung ano po yung bilog nito ay hanapin lang po natin. 'Di ba? Ito po yung ating bilog ng pinakaibabaw ng sleeve natin. Ito po ganito lang ang gagawin natin. Itatapat lang natin dito do sa pinaka-forma niya. Tapos tutupiin lang po natin 'to. Yan. Tapos yung sumunod, ganun din po. Tutupiin din natin kung nasan yung pinaka-korte niya ng bilog. Yan. Sana nakikita nyo pag ganito. Ayan, nakikita na ba? Ayan, pag ganyan. Ayun yung pinaka-bilog niya. Yung mark natin. Ito tutupiin lang natin na pag ganon. Tapos yung sumunod din, pantay din natin doon sa guhit natin doon sa bilog. Tapos iporma rin natin. Ganyan. Yan. Tapos ito rin pong sumunod. Ganon din ang gawin natin. Tapos yung dito sa gitna. Tapos yung pinaka-center, ito po yung center sa center. Pagtapatin lang natin. Ngayon, kung minsan hindi yan nakukuha sa isang tupi, pwede naman po ninyo yan ulitin. Wala naman pong masama kung uulitin natin yung ating pagtupi hanggang sa makuha natin yung magandang korte o yung magandang pleats katulad niyan. Itupi lang natin uli hanggang sa ma-divide natin siya. Yan. Nakuha na po natin yung ating kalahati ng ating sleeve. Ito po yung center, yung kalahating ibabaw ng ating Pilipiniana. Ayan. Para po pantay, ang ginagawa lang namin ay minamarkahan lang namin to. Yan. Markahan nyo lang po para hindi kayo malilito. Yan. Tapos,
kunin nyo lang yung pinaka-center. Ito rin, lagyan nyo ng ganito, ng guhit, na ibig sabihin, ito po yung nakatupi na magkataklo. Ganun din dito sa susunod na pleats. Ganyan din po. Ito rin. Yan. Nakita nyo na po yung mga mark natin. Ngayon, itutupi lang po natin itong ating pattern sa gitna. Ganyan, tutupi natin yung ating pattern sa gitna. Tapos, i-mark natin tong mga pleats natin o yung pinakatupi ng ating sleeve para po pantay. Yan. Tapos, para hindi kayo malito, lagyan nyo na ng mark. Ganyan. Hanggang dito po sa dulo. Pag nakuha na po natin yung ating mark, ganyan, saka naman natin to kukunin yung dulo, yung pinakadulo niya kung saan naman tumapat. Tulad niyan, doon tumapat. Tapos, doon po natin tatapat yung ating mga minark na plates. Tapos, lagyan din natin ng ganito para hindi kayo malilito. Ibig sabihin, ito po yung plates natin. Ngayon, saka po natin tutupiin. Lagyan muna natin ng tape.
Ito po, susundan din natin to. Ito, dito. Dito, susundan na natin itong pleats na to. Yan, yung tupi niya. Yung ginawa natin pleats, susundan lang po natin. Ayan, no? Dito, para makita. Ayan. Yung pleats na minark natin ay susundan lang natin ang tupi. Ayan, no? Kahit na sinusundan natin ang tupi, titingnan nyo yung pinakabilog natin doon sa loob. Ganyan lang. O. Tutupi lang po natin na pa ganon. Tapos yung bilog dito. Yan. Lagyan natin ng tape para hindi gumagalaw. Tapos yung kaninang nauna po ay itupi lang din natin. Ganyan. Simple lang po yung aming paggawa ng sleeve ng ating Filipiniana. Ayan po, ganyan. Ganyan ang bilog. Ganyan din po yung laki. Yan, ganyan. At tatabasin po natin to dun sa ating tela para makita nyo naman kung paano po natin ito tahiin. Na-trace na po natin itong ating pattern ng sleeve dito sa ating interlining. Ito po ay may pandikit na pinaplansya po ito. Kung mapapansin po ninyo, itong ilalim ng ating sleeve ay hindi straight. Kasi po, ito pong opening natin ng sleeve ay pasikip. Mas makitid po ito kesa dito. Kaya ang ginawa natin nung nag-pattern tayo ay tinupi natin ng paganyan para straight po siya. At kapag inopen ay magiging ganyan na po ang forma. Ito po, binakat ko na. At ganito naman po yung pagka-layout niya para hindi po aksayado sa pilon po natin. Gugupitin ko po ito. Pagkatapos, meron po tayong retaso dito o tela. Pag nagupit po ito ay ipaplansya rito yung pinakapilon. Pagkatapos, wag po natin isasagad. Meron po itong allowance na 1 inch. At para po ito dun sa pag tinahin natin ay hindi makikita yung pinaka gilid o yung pinaka edge nitong tela. Dahil lalagyan po natin to ng lining. Na-plancha na po itong sleeve natin. Ito yung ating pinaka interfacing. Ang allowance po natin dito ay 1 inch. Tapos ito po yung half inch dahil itatahi natin ang lining dito. Ang lining naman natin dito, ang
allowance mula po rito ay half inch lang. Half inch lang po ang nakalagay na allowance dito sa ilalim at ito naman po ay 1 inch para kapag tinahi natin ay dito po nakadikit yung ating lining. Ganyan po, para malinis po yung loob. Tatahiin ko muna para maunawaan nyo kung ano po yung aking pinapaliwanag. Slash lang natin dito dahil yung ating laylayan ay may kurba po o may korte. Ganyan. Pagkatapos, ganon din po ang gagawin natin doon sa kabila na sleeve. Satin po yung ginamit natin tela kaya madulas. Ngayon, gagawin natin ay padugtugtungin na po natin tong gilid. Napapansin nyo, hindi ko pa to ginugupit. Mamaya na po dahil madulas yung ating lining. China po kasi itong ating lining. Ngayon, ang ginupit ko lang ay dito sa magkabilang gilid. Pagtataubin lang po natin, ganyan ang itsura o yung ipo-fold lang po natin itong ating sleeve. Tapos tatayin po natin, papantay po natin dito sa pinakatahi niya, sa pinagdugtungan po natin. Tapos, i-open po natin itong seam o yung tahi natin. Tapos, saka po natin to itupi. Ipantay po natin ng ganyan. Para po, malinis yung loob ng ating sleeve. Ganyan. Tapos, saka po natin start na mag-pin. Mula dito, ipipin na po natin to paikot.
naipin na natin paikot, ngayon saka natin pasadahan at pwede na po natin itong gupitin. Ayan, naikabit na natin yung ating lining. Ngayon, pwede na po natin itong gupitin. Yan, ito po. Ginupit ko na po itong sobrang tela. Ngayon, ang ginawa ko po ay pinakat ko yung ating pattern ng sleeve dito sa cartolina. Tapos, ito rin po, yung gitna ay binakat ko rin po para sa mga beginners lang po ito at hindi po ito ginagawa ng mga professionals. Ngayon ang gagawin natin ay ilalagay lang natin to sa sentro ng ating sleeve, yung sa laylayan. Yan. Tapos ilagay natin dito, gitna natin. Tapos yung center rin po dito. Ito sa sentro natin yung ating sleeve dito. Tapos dito rin po sa pattern na nasa ilalim, gayon din dito, sa sentro rin natin to dito sa ating tela, gayon din dun sa ating cartolina na nasa ilalim. Pagkatapos po ay itupin natin ito. Ito rin. Tapos yung pinakasentro, ito po yan. Kung ano yung tupi rito, ay ganun lang gawin natin sa ating tela. Yan. Tapos dito rin po sa kabila. Hanggang sa makarating tayo sa dulo. Sa mga matigas sobra na lining o yung interfacing o yung ginagamit nilang patigas ay mahirap po ito. Kaya isa-isa lang po ang pagtupi nito kung gano'n ang gagamitin ninyo. Ngayon, ito natapos na natin itupi. Ang gagawin natin dito ay paplantsahin po natin to. Ito. Paplantsahin po natin to
para nakamark na yung ating pleats. Ganyan, paplansyahin po natin yan. Yung pagplansya, alam nyo na yun, papaikutan lang natin dito, mula dito. Ayan, papantay natin dito yung ating sleeve po. Doon yung laylayan ng sleeve natin dito. Tapos, paplansyahin natin to. Dahan-dahan natin plansyahin para ayos yung ating pleats. At pagkatapos ay tatahiin na natin. Aalisin muna natin doon sa kartulina at saka natin tatahiin. Nilagyan ko ng sipit itong ating laylayan ng ating sleeve para hindi malikot. Tapos pinatong ko tong ating plancha. Tapos habang nakapatong yun ay piplits ko to. Piplits ko naman tong kalahati para dito naman ang susunod natin paplansyahin. Mamaya tatanggalin natin itong karton o yung kartulina. Tapos ipe-press natin to ng sa sarili lang niya yung sleeve para mas maganda yung pagka-pleats niya. Yan lang po ang gagawin natin para madali lang tayong makagawa ng ating Pilipiniana o yung ating paggawa ng ating pleats. Pagkatapos, ito namang ilalim, baliktarin natin. Alisin natin tong ating sipit. Ito naman ang i-press natin. Ngayon, tatanggalin na natin itong ating pattern. Ito. Tapos, hindi po ba maganda na yung kinalabasan ng ating sleeve? Iinan lang natin pa na isang daanan pa natin ng plancha. Ganun din po ang gawin natin sa kabilang sleeve. Mamaya, lalagyan na to ng pin. Pin lang po natin. Ayan, napin ko na po. Ngayon, yung isang sleeve naman, yung kapartner naman niya yung gagawin ko. Hindi ko na po papakita dahil pareho rin naman po ang gagawin natin. Ito po, pwede nyo rin tong tahiin sa kamay kung mahihirapan kayo.
So, natayin na natin yung bias naman niya. Ang bias binding niya naman ang ikakabit natin. Ganito lang po magdikit o mag-join ng magtahi ng pandugtong sa bias. Tulad na lagi namin ginagawa para hindi mahirap hawakan yung bias. Pag kinakabit sa tela ay pinapasadahan ko na po ito ng isang pasada. Yung paglagay ng bias, pwede rin nyo po itong itahi sa kamay. Ikabit nyo lang ng paganito sa loob. At saka tahiin dito. At iikot. At tahiin nyo po dun sa ibabaw. Yan. Tapos, saka naman natin to na tatahiin ng pabaliktad. Pagdugtungin lang natin itong ating bias. Ngayon, tahiin naman natin to dito para ma-close na natin itong bias natin, bias binding. Baliktarin natin yung ating sleeve. Narito po yung kayarian ng manggas na ginawa natin na Filipiniana style. Sa simpleng paraan po namin ito itinuro na pwede rin yung kayo mismo ay makagawa para sa anak ninyo at gayon din sa inyo mismo o sa mga nais na magpagawa sa inyo. Sana po ay nagustuhan ninyo yung aming ginawang pagtuturo o tutorial na paggawa ng simpleng manggas ng Filipiniana. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa amin. At gayon din po, sana po ay patuloy po kayong sumuporta at para po sa susunod pa naming mga video na tutorial din po. Maraming salamat po.